Isipin mo ang pinakabagong modelo ng smartphone. Makintab, elegante ang disenyo, malaki ang screen, at halatang napakamahal. Pero kapag sinubukan mong mag-install ng pinaka-basic na app, gaya ng konsensya o katapatan, laging error ang lumalabas. File not found. Ganyan eksakto ang pagkatao ng isang narcissist. Sa labas, kitang-kita ang tagumpay at labis na kumpiyansa. Pero sa loob, kulang sila sa mga pangunahing katangiang pantao. Ngayon, hindi natin pag-uusapan kung gaano sila kasama. Magpopokus tayo sa mga katotohanan, sa 6 na partikular na aspeto kung saan ang kahit sinong narcissist ay talagang bagsak. Malalaman mo kung bakit walang saysay na umasa ng simpatya mula sa kanila at kung bakit ang kanilang paghingi ng tawad ay laging parang isang insulto. Handa ka na bang malaman ang katotohanang magliligtas sa iyo mula sa maraming taon ng paghihirap? Tara, simulan natin. Bago tayo pumunta sa listahan, kailangang maintindihan ang isang mahalagang bagay. Ang narcissistic personality disorder ay hindi lang simpleng pagiging bailib sa sarili. Ito ay isang malalim na trauma sa paglaki. Isipin mo na noong bata pa sila, nabali ang kanilang emotional spine at hindi ito naghilom ng tama. Upang makaraos, bumuo ang bata ng isang false self, isang maskara ng pagiging makapangyarihan at manhid sa sakit. Lahat ng lakas ng kanilang isipan ay napupunta lang sa pagpapanatili ng maskarang ito. Wala na silang natitirang enerhiya para linangin ang mga kakayahang kailangan sa tunay na pakikipagkapwa-tao. Para sa isang narcissist, ang ibang tao ay hindi mga nilalang na may damdamin, kundi mga kasangkapan lamang. Mga salamin kung saan nila tinitingnan ang kanilang sariling refleksyon. Kaya kapag humihingi tayo sa kanila ng malasakit, para tayong nag-uutos sa isang toaster na sumulat ng isang kanta. Wala yon sa kanilang factory settings. Himayin natin ngayon kung ano-ano ba ang mga kulang na ito. Ang pinakapangunahing lamat sa pagkatao ng isang narsisista ay ang kawalan ng emotional empathy. Pansinin nyo, binigyang diin ko ang salitang emotional. Dito kasi marami ang nalilinlang. Ang mga narsisista ay madalas na bihasa sa tinatawag nating cognitive empathy. Ibig sabihin, naiintindihan ng utak nila kung ano ang nararamdaman mo. Alam nila na kapag umiiyak ang isang tao, malungkot ito. Kapag sumisigaw, galit ito. Binabasa lang nila ang mga emosyong ito bilang datos o parang isang computer code. Dahil dito, madali kanilang mamanipula. Pero ang totoo, wala silang kakayahang makidalamhati o makiramdam. Para lang silang nagbabasa ng nota, pero hindi naman nila naririnig ang musika. Kapag masama ang loob mo, ang isang normal na tao ay nakararamdam din ng sakit para sa iyo. Pero sa isang narsisista, putol ang linyang ito. Para sa kanila, ang sakit mo ay isa lang istorbo o di kaya naman ay isang sandata para kontrolin ka. Tingnan natin kung paano ito nangyayari sa totoong buhay dahil madalas itong nakakalito. Isipin mo, lumapit ka sa isang narcissist dahil may problema ka. Halimbawa, namomroblema ka sa trabaho o baka naman may sakit ka. Siyempre, ang inaasahan mo ay suporta. Pero imbes na makarinig ng mga salitang nakaka-comfort, parang pader ang nabangga mo. Malamig ang turing nila sa iyo o kaya naman ay naiirita pa sila. Bakit? Kasi ang emosyon mo ay nangangailangan ng atensyon at lakas mula sa kanila at ayaw nilang mag-effort para doon. Maaari nilang sabihin, kasalanan mo naman yan o kaya naman, tumigil ka na nga sa pag-iinarte. Mas mahirap ang sitwasyon ko ngayon. Hindi lang ito basta kalupitan. Ang totoo, hindi lang talaga sila kayang makisimpatya sa nararamdaman mo. Para sa kanila, ang mga luha mo ay parang ingay lang ng drill sa kapitbahay. Hindi sila naaawa. Ang tanging gusto lang nila ay tumigil ka na para mawala na ang ingay. May isa pang aspeto ng empathy na talagang bagsak ang mga narcissist. At yun ay ang kakayahang
maging masaya para sa tagumpay ng iba. Akala natin, mas madali ito kaysa sa pakikiramay sa lungkot, di ba? Pero para sa kanila, hindi. Ang tagumpay ng ibang tao ay itinuturing ng isang narcissist na parang personal na insulto. Kapag may nagawa kang maganda, pakiramdam nila ay may ninakaw ka sa kanila. Para sa kanila, ang mundo ay isang kompetisyon kung saan hindi pwedeng parehong panalo ang lahat. Kapag nanalo ka, sa tingin nila ay talunan sila. Kaya naman, imbes na marinig ang salitang congratulations, ang isasagot nila ay, "Tsamba mo lang yon," o kaya naman, "Tingnan natin kung hanggang kailan yan tatagal." Hindi talaga nila kayang makaramdam ng tunay na saya para sa kanilang kapareha, kaibigan, o maging sa sarili nilang anak. Nilalamon na kasi sila ng inggit at wala nang natitira pang ibang emosyon. Ang pangalawang katangian na talagang wala sa kanila ay ang tinatawag ng mga psychologist na object constancy o ang kakayahang makita ang kabuuan ng isang tao. Mukhang teknikal pakinggan, pero sa totoo lang, napakasimple lang nito. Isipin mo na lang na nag-away kayo ng taong mahal mo. Galit na galit ka at masama ang loob mo. Pero sa kabila noon, alam mo pa rin sa sarili mong mahal mo siya. Hindi naman nawala ang pagmamahal mo. Pansamantala lang itong natatakpan ng galit na nararamdaman mo sa sandaling iyon. Pero ang isang narcissist, wala silang ganitong kakayahan. Para sa kanila, ang isang tao ay pwedeng maging napakabuti ngayon, pero sa isang iglap, pwedeng maging napakasama na agad sa paningin nila. Walang middle ground, walang gray area. Para sa kanila, itim at puti lang ang lahat. Paano ba ito nangyayari sa totoong buhay? Kapag nagkakaroon ng away, hindi lang basta galit sa iyo ang isang narcissist. Ang totoo, kinamumuhian ka niya. Sa isang iglap, nagbabago ang tingin niya sa iyo. Mula sa pagiging mahal ng buhay, nagiging pinakamahigpit na kaaway ka na. Para bang na-format ang hard drive ng isip niya. Lahat ng magagandang alaala at pinagsamahan nyo ay biglang nabubura. Kaya naman, ganun na lamang sila kalupit kapag nakikipagtalo. Nakakapagsalita sila ng mga kasuklam-suklam na bagay dahil sa mga sandaling iyon, tila wala na kayong nakaraan. Para sa kanila, isa ka na lamang banyaga at isang banta. Pero pagkalipas lang ng isang oras, kapag nagbago na ang timpla nila, bigla silang aarte na parang walang nangyari. At ang masakit pa rito, tila hindi nila talaga maintindihan kung bakit hanggang ngayon, masama pa rin ang loob mo. Ang kawalan ng tinatawag na obvious object constancy ay nagbubunga ng isang malaking problema. Ang paniniwalang pagmalayo sa tingin, malayo rin sa damdamin. Kapag hindi ka nakikita ng isang narcissist sa mismong sandaling ito, para ka na ring hindi umiiral sa mundo niya. Wala silang malalim na koneksyon na kayang manatili kahit magkalayo kayo. Ito ang dahilan kung bakit napakadali para sa kanilang magtaksil o kalimutan ang kanilang mga pangako sa sandaling lumabas ka ng pinto. Hanggat nakakakuha sila sa iyo ng atensyon, paghanga o pakinabang, doon ka lang mahalaga. Pero oras na mawala ka sa radar nila, parang bumbilya ka lang na biglang pinatay. Ang kakayahang panatilihin ang imahe ng isang mahal sa buhay sa loob ng puso at isipan ay hindi nila taglay. Sa halip, isang malalim at bakanteng espasyo lang ang naroroon. Ang pangatlong bagay na hinding-hindi mo aasahan sa isang narsista ay ang kakayahang umako ng sariling pananagutan. Sa tingin natin, dapat ay alam na ito ng isang matanda na kung nakabasag ka ng baso, ikaw ang may gawa niyon. Pero sa mundo ng isang narsista, laging may ibang sisisihin ang grabidad, ang tabing sahig, o ikaw mismo dahil masyadong malapit sa gilid ang pagkakalagay mo. Para sa kanila, ang pag-amin sa sariling pagkakamali ay parang isang sentensya ng kamatayan. Sobrang rupok ng kanilang ego na kahit ang kaliit-liitang lamat ng pag-aming nagkamali ako ay sapat na para gumuho ang buong pagkatao nila.
Siguradong napansin mo na itong kakaibang magic nila. Huling-huli mo na sila sa pagsisinungaling. Hawak mo na ang mga screenshot, ang mga ebidensya, at may mga saksi pa. Sa ganitong sitwasyon, anong gagawin ng isang matino at normal na tao? Siyempre, mahihiya at hihingi ng tawad. Pero ang isang narcissist, ibang klase yan. Binabago nila ang realidad habang nagsasalita. Hindi ko sinabi yan. Mali lang ang pagkakaintindi mo o kaya naman, kasalanan mo kung bakit ko nagawa yon. Gaslighting ang tawag dito. Pero ang pinakaugat nito ay ang kawalan nila ng kakayahang managot sa sarili nilang mga gawa. Itatanggi nila ang katotohanan hanggang dulo, kahit magmukha na silang katawa-tawa. Pinoprotektahan lang ng isip nila ang kanilang ego para hindi sila makaramdam ng hiya sa kahit anong paraan. Dito natin makikita kung paano gumagana ang tinatawag na projection dahil hindi kayang harapin o tanggapin ng isang narcissist ang sarili niyang mga kapintasan. Ipinapasa niya ang mga ito sa iyo. Kapag pinaratangan kanyang makasarili, ang totoo, iyan ang nararamdaman niya sa sarili niya. Kapag inakusahan kanyang nangangaliwa, malamang na siya ang may itinatagong kalokohan. Para lang siyang kumuha ng sarili niyang basura at itinapon ito sa bakuran mo. At dahil napakakumbinsido niyang magsalita, mapapaisip ka tuloy at tatanungin ang sarili mo, ako ba talaga ang may problema? Ang sagot ay hindi. Sadyang wala lang sa bokabularyo ng isang narcissist ang pag-amin na ang sarili niyang mga pagkakamali ay sarili niyang pananagutan. Ang pang-apat na kasanayan ay ang tapat na paghingi ng tawad. Maaaring sabihin ninyo, pero humingi naman ng tawad ang narcissist ko. Sige, himayin natin ng mabuti ang mga sorry na yan. Ang tunay na paghingi ng paumanhin ay binubuo ng tatlong bahagi. Pag-amin sa nagawa, ginawa ko ito. Pagkilala sa sakit na naidulot, nasaktan kita, at ang hangaring itama ang mali, hindi ko na uulitin. Pero para sa isang narcissist, ang pagsorry ay paraan lang para patahimikin ka at ibalik ang lahat sa dati. Isa lang itong transaksyon o negosasyon, hindi ito tunay na pagsisisi. Ang karaniwang sorry ng isang narcissist ay ganito, pasensya na kung nasaktan ka, o pasensya na kung ganyan ang naging dating sa iyo. Napansin niyo ba ang pagkakaiba? Hindi siya humihingi ng tawad sa mismong ginawa niya. Humihingi siya ng tawad sa naging reaksyon mo. Ang ibig sabihin talaga niyan, pasensya na kung masyado kang madamdamin. O mas malala pa, sorry, pero kung hindi mo lang sana sinimulan, hindi yan tunay na paghingi ng tawad. Paninisik yan na binalot lang ng maganda. Wala silang kakayahang makaramdam ng totoong pagsisisi, yung klase ng guilt na nagtutulak sa isang tao para magbago. Sa halip, puno sila ng toxic shame na pilit nilang itinatago sa kaibuturan ng kanilang pagkatao. Subukan mo itong eksperimento. Sa susunod na magsorry sa iyo ang isang narcissist, tanungin mo siya ng mahinahon, para saan ba talaga ang sorry mo? Ano ba ang eksaktong ginawa mong mali? Mapapansin mo, bigla siyang matitigilan o kaya naman ay magagalit. Bakit? Dahil hindi naman talaga niya pinag-isipan ang mga kilos niya. Ginamit lang niya ang magic word na yon para tigilan mo na siya sa kapupuna at para maging madali ka na namang pasunurin. Para sa kanila, ang pagsosorry ay parang reset button lang. Isang paraan para i-restart ang laro nang hindi kailangang aminin o itama ang mga pagkakamali. Wala silang kakayahang mag-reflect sa sarili nilang gawa. Ang ikalimang kakayahan na wala sa isang narcissist ay ang tunay na intimacy at vulnerability. Marami ang napagkakamalang intimacy, ang pagiging intense sa simula. Sa umpisa ng relasyon, uulanan kanila ng sobra-sobrang atensyon at magbabahagi ng mga nakakaawang kwento mula sa kanilang kabataan. Iisipin mo, grabe, ang lalim na agad ng ugnayan natin, pero hindi yan vulnerability. Recruitment, ang tawag diyan.
Ang tunay na vulnerability ay ang pagpapakita ng iyong mga kahinaan at pagtitiwalang hindi ka sasaktan ng taong kaharap mo. Ang narcissist, isang demo version lang ang pinapakita nila sa iyo. Isang palabas na maingat na idinirehe para makuha ka. Bakit ba hindi nila kayang magpakita ng kahinaan? Dahil para sa kanila, ang pagiging mahina ay katumbas ng pagkatalo. At sa mundo nila, ang mahina ay lalamunin lang ng iba. Nabubuhay sila sa tila isang walang katapusang giyera kung saan kailangan nilang laging nakasuot ng baluti. Kapag sinubukan mong makipag-usap sa kanila ng masinsinan o magbahagi ng iyong mga takot, gagamitin lang nila iyon laban sa iyo sa huli. At kung hihilingin mo sa kanilang magbukas ng loob, iiwas sila sa usapan o kaya'y magbibigay ng mga sagot na safe o yung alam nilang katanggap-tanggap lang sa pandinig ng iba. Ang kakayahang maging totoo, iyong walang maskara at walang pader, ay tila naglaho na sa kanila. Takot sila na kapag tinanggal nila ang kanilang balat kayo, makikita mo ang matinding kawalan sa loob nila at tatalikuran mo sila. Ito ang dahilan kung bakit sa relasyon sa isang narsisista, palagi mong nararamdaman na mag-isa ka. Nandyan siya sa tabi mo, magkatabi kayo sa kama, pero may tila pader sa pagitan ninyo na gawa sa makapal na salamin. Kumakatok ka, sumisigaw, pero walang nakakarinig. Hindi marunong ang narsisista na bumuo ng emosyonal na koneksyon. Ang alam lang niya ay ang lumikha ng pagdepende. Magkaibang-magkaiba ang dalawang iyon. Ang tunay na ugnayan ay nangangailangan ng dalawang magkapantay na partner. Ang pagdepende naman ay nangangailangan ng amo at ng sunod-sunuran. Ang konsepto ng pagkakapantay-pantay, kung saan parehong mahalaga ang bawat isa, ay parang napakahirap na matematika na hinding-hindi niya kailanman mauunawaan. At panghuli, ang pang-anim na skill kung saan talagang bagsak ang isang narcissist ay ang pasasalamat. Yung tapat at bukal sa loob na pagpapasalamat. Akala natin napakasimpleng magsabi ng salamat at makaramdam ng pagpapahalaga sa taong tumulong sa atin. Pero para sa isang narcissist, ang pagtanggap ng tulong ay parang pag-amin na hindi nila kaya ang lahat, na kailangan din nila ang ibang tao. At para sa kanila, malaking dagok ito sa kanilang grandiosity o yung paniniwalang mas mataas sila sa lahat. Bukod dito, pakiramdam nila ay obligasyon ng mundo na pagsilbihan sila. Ito ang tinatawag na entitlement, yung pakiramdam na may espesyal silang karapatan sa lahat ng bagay nang wala man lang kapalit. Kapag gumawa ka ng mabuti sa isang narcissist, baliwala lang ito sa kanya, ituturing niya itong normal. Ipinagluto mo ba siya? Sasabihin lang niya, obligasyon mo yan. Tinulungan mo ba siya sa pera? Siyempre, magkapareha tayo, ang katwiran niya. Binigyan mo ba siya ng mamahaling regalo? Ang iisipin lang niya, sa wakas, nakita mo rin ang halaga ko. Wala silang balak na suklian ang kabutihan mo. Para sa kanila, ang pasasalamat ay tila isang utang na dapat bayaran. At ayaw nilang may pinagkakautangan. Kaya madalas, imbes na salamat, pangmamaliit sa ginawa mo ang matatanggap mo. Mas madali kasi sa kanila ang baliwalain ang effort mo kaysa ang makaramdam na may kailangan silang ibalik sa iyo. Isipin nyo kung paano sila umasta tuwing may mga okasyon. Madalas, sinisira nila ang saya dahil lang hindi sa kanila nakatuon ang atensyon ng lahat. O kaya naman, naiirita sila dahil kailangan nilang magkunwaring masaya sa mga regalong sa tingin nila ay hindi sapat para sa kanila. Wala silang kakayahang pahalagahan ang effort ng ibang tao. Ang tanging mahalaga lang sa kanila ay ang resulta. May pakinabang ba ito sa akin ngayon o wala? Para sa kanila, ang mga tao ay parang mga kagamitan lang na may silbi.
Hindi ka naman nagpapasalamat sa microwave kapag pinainit nito ang pagkain mo, di ba? Kasi alam mong yun ang trabaho niya. Ganyan na ganyan ang tingin ng isang narcissist sa mga tao sa paligid niya. Dagdag pa natin ang isang mahalagang katangian sa ating listahan, ang kakayahang tawanan ang sarili. Ang isang narcissist ay hinding-hindi, pakinggan nyo to, hinding-hindi tatawa ng tapat sa sarili nilang kapalpakan. Kayang-kaya nilang mamintas o maging sarkastiko sa ibang tao. Pero ang tawanan ang sariling mali o nakakahiyang sandali, hinding-hindi mangyayari yan. Masyadong delikado ito para sa kanilang napakalaking ego. Ang anumang biro patungkol sa kanila ay itinuturing nilang isang direktang pag-atake. Subukan mong biruin ang isang narcissist sa maayos na paraan at siguradong haharapin mo ang matinding galit o kaya naman ay nakakabinging pananahimik. May sense of humor sila, oo, pero gumagana lang ito sa isang direksyon, palabas, at hindi kailanman pabalik sa kanila. Ang katotohanan ay nakakalungkot. Ang mga kakayahang ito, ang empatiya, pananagutan, katapatan, paghingi ng tawad, pagpapakita ng kahinaan, at pasasalamat, ang mga bagay na tunay na nagpapakatao sa atin. Ito ang nagsisilbing pandikit na nagpapatatag sa anumang ugnayan. Ang pagsubok na bumuo ng pamilya o pakikipagkaibigan sa isang taong wala ng mga katangiang ito ay parang pagtatayo ng bahay sa gitna ng latian ng walang pundasyon. Paulit-ulit mong ibubuhos ang lahat ng iyong lakas at tatapalan ang bawat lamat, pero lulubog at lulubog pa rin ang buong istruktura. Hindi magbabago ang isang narcissist dahil hindi niya nakikita na may mali. Para sa kanya, ikaw ang problema dahil humihingi ka ng mga bagay na imposible niyang maibigay. Tinalakay natin ang 6 na malalang glitch o sira sa sistema ng isang narcissist. Habang nanonood, baka kinilabutan ka o nakaramdam ng pamilyar sa mga sinabi ko. Huwag kang mag-alala. Normal lang ang maramdamang yan. Ang kaalamang ito ang magsisilbing proteksyon mo. Ngayon, malinaw na sa iyo na ang pagiging malamig niya ay hindi mo kasalanan. Ang hindi niya paghingi ng tawad ay hindi mo pagkukulang. Talagang ganyan lang ang kalikasan niya. Hindi mo pwedeng turuang umakyat ng puno ang isda at hindi mo rin matuturuan ng malasakit o empathy ang isang narcissist. Ang mahalagang tanong ngayon ay hindi na kung bakit sila ganyan. Ang tunay na tanong ay ito: ano ang gagawin mo sa impormasyong ito? Handa ka pa bang patuloy na kumatok sa isang saradong pinto? Mag-comment sa ibaba kung alin sa 6 na puntong ito ang pinakamitindi mong naranasan. Ang kwento mo ay maaaring makatulong sa iba para malaman nilang hindi sila nababaliw. I-like ang video na ito kung nakatulong ito sa iyo. Makakatulong ito para mas marami pa tayong maabot at mailigtas ang mental health ng iba. Mag-iingat ka lagi at hanggang sa muli nating video.